Naisip mo na ba na ang lahat ng meron ka, o wala ka, ay nilikha mo? Kahit gaano kasurreal ito, ikaw ang nag-akit ng walang laman mong bank account. At mas malala pa, kung patuloy mong iisipin ang mga bagay na gaya ng dati, patuloy mong makukuha ang parehong resulta. Baka ang tagumpay na palagi mong pinapangarap ay isang pag-isip lang ang layo. Ang tanong ay, handa ka na bang makita ito ngayon? Ako, kumikita lang ako ng wala pang $4,000 bawat taon. At may utang akong mahigit sa 6,000. Wala akong edukasyon, wala akong plano, at totoo lang wala akong kaalam-alam kung paano makakaalis sa sitwasyong iyon. Pero alam mo ba kung ano ang natuklasan ko? Na hindi ang mga ginagawa ko ang problema, kundi ang mga iniisip ko. Ang problema ay nasa kung paano nakaprograma ang aking isipan. Iniisip ng iba na ang pera ay gantimpala para sa pisikal na pagsusumikap. Pero kung ganoon, sana ang mga karpintero ay mga bilyonaryo, hindi ba? Kung ang pagtatrabaho ng mabigat ang magiging daan para yumaman, ang mga pinakapagod na tao sa mundo ay sana ang pinakamayayaman din pero hindi iyon nangyayari. Ang pera, kaibigan, ay isang salamin, isang refleksyon ng iyong isipan. Sa paraan ng iyong pag-isip, pagpapasya, at pakiramdam hinggil sa kung ano ang iniisip mong nararapat sa iyo. At narito ang isang katotohanan na marahil hindi pa nila sinabi sa iyo, ang halaga ng iyong bank account ay isang representasyon ng iyong financial paradigm. Iyon ang nakaprograma sa iyong subconscious mula pa pagkabata. Ano ang naririnig mo tungkol sa pera sa inyong bahay? Na ang mayaman ay masama? Na ang pera ay hirap na pinaghirapan? Na ang yumayaman ay may ginagawang mali? Ito ay tumatak sa iyong isipan. At naging isang hindi nakikitang hadlang. Maari mong sabihin na gusto mong maging mayaman. Pero kung sa kaibuturan ng iyong puso ay iniisip mong masama ang pera, o hindi mo deserve ito, ang iyong subconscious ay sisira sa lahat ng bagay na susubukan mong buuin. Makakalimutan mong tuparin ang mga pangako, ipagpapaliban ang mga proyekto, pipilitin kang gumastos ng hindi mo dapat gastusin, magkakautang, o tatanggapin ang kahit ano maliban sa magtagumpay. At tandaan mo, wala itong kinalaman sa talino. Nasa mental programming ito. Parang isang computer na may virus. Maari mong i-type ang tamang command, pero hindi ito gagana hanggat ang sistema ay hindi maayos. Isang beses, may isang lalaki na nagsabi sa akin, "Bob, hindi ko maintindihan. Alam ko kung anong gagawin. Napanood ko na ang mga video mo. Pero hindi ko talaga kayang baguhin ang aking realidad." At ang sagot ko sa kanya, "Syempre hindi mo kayang baguhin. Dahil sinusubukan mong baguhin ang mga resulta, nang hindi binabago ang programming na nag-generate ng mga resultang iyon. Para itong sinusubukang baguhin ang bunga, nang hindi pinapalitan ang buto." Naalala ko pa ito na parang nangyari lang ngayon. Ako ay talagang broke. May utang. Nawawala sa direksyon. Pero may nagbigay sa akin ng librong Think and Grow Rich. At nang binuksan ko yon, nabasa ko ang isang bagay na nagpahinto sa akin, simulan mong mag-isip ng kasaganaan. Ang isang disiplinadong isipan ay maaaring mag-generate ng malaking kita mula ngayon. Nang oras na yon, iniisip ko, hindi pwedeng ito ay totoo o baka naman totoo. At dito na pumapasok ang malaking pagbabago, kahit na hindi ko ito lubos na pinaniniwalaan, sinunod ko ang payo. Sinimulan kong kumilos na parang isa na akong tao na mayaman. Umakto ako na parang ako ay nabubuhay na sa realidad na yon. At nagbago ang lahat. Wala pa akong pera sa bulsa, pero nagsimula na itong dumating sa aking direksyon. Dahil binago ko ang paraan ng aking pag-isip. Isipin mo ito, naranasan mo na bang magsabi ng, "Sa buwan na ito ay kikita ako ng mas malaki, at sa pagtatapos ng buwan ay pareho lang ang estado mo o mas malala pa?" Nakagawa ka na ba ng mga layunin at sinadyang sirain ang mga ito? Hindi ito malas. Ito ay otomatikong programming. At magbabago lamang ito kapag tunay mong naintindihan kung paano gumagana ang iyong isipan. Kailangan mong itigil ang pagtitig sa bank statement at magsimula ng tumingin sa kung ano ang pinaniniwalaan mong posible. Ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong sarili, sa iyong kakayahan, at sa kung ano ang nararapat sa iyo? Ang pera na pumapasok sa iyong buhay ay eksaktong refleksyon ng frequency na iyong pinananatili araw-araw sa iyong mga pag-isip, nararamdaman, at mga aksyon. At hindi mo kailangang maintindihan ang lahat ngayon. Ngunit kailangan mong magsimula ng isang hakbang. Ang unang hakbang ay simple, ngunit makapangyarihan, kumuha ka ng papel ngayon.
Isulat mo kung ano ang pinakamataas na halaga na natanggap mo sa loob ng isang taon. Ngayon, tingnan mo ang numerong iyon. Tanungin mo ang iyong sarili, bakit ito ang naging limitasyon? Sino ang nagturo sa iyo na ito ang naging ceiling? Karamihan sa mga tao ay hindi pa nagawa ang ganitong ehersisyo. Hindi nila inisip kung bakit pareho-pareho ang kinikita nila taon-taon. Patuloy nilang isinasagawa ang buhay na parang nasa autopilot mode. At ang katotohanan ay habang hindi mo kinukontrol ang pumapasok sa iyong isipan, patuloy mong kikitain ang parehong halaga ng pera na kinita mo hanggang ngayon. Baka konting mas mataas. Baka konting mas mababa. Ngunit laging sa loob ng parehong pattern. Ipinapakita ng isang pag-aaral mula sa Harvard na halos 75% ng ating mga iniisip ngayon ay pareho lang ng mga iniisip natin kahapon. Ngayon, mag-isip ka. Paano mo inaasahan na magbabago ang buhay mo kung hindi pa nagbabago ang iyong mga iniisip? Ang isipan ang pinagmulan. Kapag binago mo ang iyong mentalidad, binabago mo ang iyong mga kilos. At kapag binago mo ang iyong mga kilos, binabago mo ang iyong mga resulta. Ngunit lahat ng ito ay nagsisimula sa hindi nakikita. Nagsisimula ito sa kung ano ang naniniwala kang posible. At para tapusin ang bahaging ito, sasabihin ko sa iyo, tumigil ka na sa paglaban sa realidad na nakikita mo. At magsimula ka nang magtayo sa loob mo ng realidad na nais mo. Dahil lahat ng bagay ay nagsisimula sa isang pag-isip. At ang paraan ng iyong pag-isip tungkol sa pera ang nagtatakda kung ito ay papasok o lalabas. Ngayon, sabihin mo sa akin, nais mo bang magpatuloy sa pagpapilit ng mundo na magbago? O nais mong baguhin ang iyong mundo mula sa loob palabas? Napansin mo ba kung paanong ang mga tao sa paligid mo ay nabubuhay ng katulad ng buhay mo? Hindi lang ito isang koinsidensya. Mayroong isang hindi nakikitang pattern na humihila sa atin, humuhubog sa atin, at naglilimita sa atin, at tinatawag itong kapaligiran. Alam ko, maaaring magmukhang kakaiba ito marinig. Lumaki tayo na naniniwala na may buong kontrol tayo sa ating mga pagpili, ngunit ang katotohanan ay tayo ay direktang refleksyon ng mga tao na madalas nating kasama. Kung titigil ka at mag-isip ngayon, mapapansin mong ang average na kita mo ay malapit sa kita ng 5 pinakamalapit na tao sa iyo. Ang mga gawi mo rin. Ang iyong mga ambisyon. Pati na rin ang iyong mga pagkabigo. At hindi ko sinasabi ito upang ikaw ay magsalungat sa iba. Sinabi ko ito dahil naranasan ko ito mismo. Sa loob ng mga taon, ako ay napapaligiran ng mga kahanga-hangang tao, ngunit lahat sila ay nakakulong sa parehong siklo ng mga limitasyon. At hulaan mo? Ako rin. Tayo ay nagiging refleksyon ng isa't isa, nag-adjust, at nagiging komportable. Bakit? Dahil ang tao ay naghahanap ng pagtanggap. Ayaw natin maging outcast sa grupo. At dito nagmumula ang panganib, upang matanggap, nagsisimula tayong mag-isip ng pareho, kumilos ng pareho, mabuhay ng pareho at magdusa ng pareho. Sa mahabang panahon, komportable ako sa bilog na ito. Pamilyar ito. Ligtas. Ngunit limitado. Hanggang isang araw, may isang taong tumingin sa mga mata ko at nagsabi, "Bob, kung gusto mong magbago ng buhay, kailangan mong makisalamuha sa mga taong namumuhay na ng buhay na gusto mong makamtan." Nakapagpatigil sa akin yon. Dahil totoo siya. Ngunit hindi ko yon ginagawa. At ngayon, tatanungin kita, ang mga taong kasama mo araw-araw nabubuhay ba sila ng buhay na gusto mong makamtan? O nabubuhay sila ng buhay na gusto mong iwasan? Naramdaman mo na ba ang pagkakasala sa pangarap ng malaki sa mga tao na iniisip ang maliit? Inilihim mo na ba ang iyong mga plano dahil alam mong tatawanan, duda, o pipigilan ka? Nagpanggap ka na ba na kontento upang hindi makagulo? Hindi ito kakulangan sa tapang. Ito ang tahimik na bigat ng kapaligiran. Ngunit hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang bagay na maaaring magbago ng buo ang iyong pananaw dito. Ang kapaligiran ay hindi isang bagay na permanente. Maaari itong piliin. Sa panahon na ako ay lumago ng malaki, pareho sa pinansyal at mental, ito ay nang ako ay naglagay sa sarili ko sa mga kapaligirang humamon sa akin. Mga tao na kumikita ng mas malaki kaysa sa akin. Mga taong may higit na kaalaman kaysa sa akin. Mga taong may mas malalaking pangarap kaysa sa akin. At, sa simula, nakakaramdam ako ng discomfort. Natatakot ako. Pakiramdam ko, maliit ako, hindi tiyak, at hindi akma. Pero sa totoo lang, doon sa discomfort na yon naganap ang aking pag-unlad.
Maraming tao ang nagsasabi na wala silang makakasamang iba. Na lahat ng nasa paligid nila ay isa ang pag-isip. At naiintindihan ko. Pero ngayon, mayroon ka ng access sa mga aklat, mga video, mga seminar, mga kurso, lahat ng iyon ay isang uri ng kapaligiran. Maaari mong gugulin ang karamihan ng iyong araw na nakikinig at tumatanggap ng mentalidad ng mga taong nakarating na sa lugar na nais mong marating. Mayroon akong praktikal na payo para sa iyo, kunin ang iyong cellphone. Linisin ito. Sundan lamang ang mga tao na nagpapataas sa iyo, na humahamon sa iyo, na nag-i-inspire sa iyo. I-disable ang mga notification ng mga nilalaman na humihila sa iyo pababa. Ang simpleng bagay na ito ay magsisimula ng baguhin ang iyong enerhiya. At makinig ka, kapag sinasabi kong ang kapaligiran ay humihila sa iyo sa isang partikular na antas, hindi ako nag-i-exaggerate. Ipinakita ng isang pag-aaral mula sa Universidad ng Yale na ang pinansyal na pag-ugali ng isang tao ay may pagkakapareho sa grupo ng mga tao na kinabibilangan niya, kahit pa ito ay laban sa kanyang lohika o kaalaman. Sa ibang salita, kung ang mga kasama mo ay mahilig gumastos ng mali, ikaw ay matututo ding gumastos ng mali. Kung ang mga kasama mo ay laging nagrereklamo, magsisimula ka ring magreklamo. Kung ang mga kasama mo ay may limitadong pananaw, ikaw ay magiging limitado. Naalala ko ang isang panahon na parang hindi na ako umaabante. Nag-aaral ako, nag-a-apply, pero paulit-ulit lang ang mga resulta ko. At nang nagsimula akong makisalamuha sa mga grupo ng mga taong may ibang level ng pag-isip, doon nagbago ang lahat. Hindi lang sa pinansyal, kundi pati na rin sa emosyonal, espiritual, at profesional. Dahil nakita ko na posible. Hindi ito isang pangarap. Ang mga bagay na pinapangarap ko ay totoo, abot kamay, at konkretong umiiral. Maaring ikaw ay surrounded ng mga tao na nagmamahal sa iyo, ngunit may mga paniniwala sila na nagiging sagabal sa iyong pag-unlad. At okay lang iyon. Hindi mo kailangang iwanan ang sinuman. Ngunit kailangan mong palawakin ang iyong circle of influence. Kailangan mong magdagdag ng mga boses sa iyong araw na magpapalakas sa iyong potensyal, hindi yung magpapabagsak nito. Kaya pakinggan mo ako ng mabuti, kung patuloy kang makikisalamuha sa mga taong may parehong buhay na mayroon ka ngayon, mananatili kang may parehong buhay. At marahil ito ang pinakamahirap na bahagi na tanggapin. Dahil apektado ang relasyon. Apektado ang comfort. Apektado ang iyong identity. Pero ito lamang ang paraan, kapag nagsimula kang kumonekta sa iyong mga pangarap, hindi lang sa kung anong meron ka ngayon, doon magsisimula ang pagbabago. Nais mo bang magtagumpay? Makisalamuha sa tagumpay. Nais mo bang yumaman? Makisalamuha sa mga taong nakakaintindi kung paano gumagana ang yaman. Nais mo bang magkaroon ng kalayaan? Kaya tumigil na sa pakikisalamuha sa pagkakakulong na nagmumukhang routine. At nais ko ring sabihin sa iyo, hindi mo kailangang maghintay ng perpektong kapaligiran upang magbago. Maaari mong likhain ang kapaligiran iyon sa iyong isipan. Dahil ang unang pagbabago ay hindi nangyayari sa labas. Nagsisimula ito dito sa loob. Laging ganun. Ang iyong isipan ay parang isang invisible code na nagkokontrol ng lahat ng nararanasan mo. Lahat ng nararamdaman mo. Lahat ng naa-attract mo. At halos walang nagtuturo nito sa iyo. Karamihan ng mga tao ay ginugugol ang buong buhay nila sa pagbabago ng mga resulta, nang hindi binabago ang ugat ng problema. Nais nilang kumita ng higit pang pera, maging masaya, magkaroon ng mas maraming oras, ngunit patuloy silang nakatali sa parehong mentalidad, paulit-ulit na ginagawa ang parehong bagay, araw-araw. Para itong pagsubok na baguhin ang destinasyon ng isang eroplano na ang iniiwasan lang ay ang mga upuan. Hindi ito gumagana. Kung nais mong baguhin ang mga resulta, kailangan mong ma-access ang control panel, ang paradigma. Ang paradigma ay ang mental na programasyon na namamahala sa iyong buhay nang hindi mo namamalayan. Siya ang nagtatakda ng iyong mga desisyon, mga aksyon, at bilang resulta, ang iyong mga kinalabasan. Para siyang isang operating system na tumatakbo sa likod ng mga eksena. At narito ang pinakamahalaga, hindi mo pinili ang sistemang ito. Ipinakilala ito sa iyo. Mula pa sa iyong unang mga araw ng buhay, ang iyong subconscious mind ay lubos na bukas. At ang lahat ng nasa paligid mo ay pumasok diretsyo dito, mga usapan, mga paniniwala, mga takot, mga ugali, mga limitasyon. Inabsorb mo lahat ito bilang katotohanan. At ito ang bumuo ng iyong code. Kung sinabi sa iyo na mahirap kumita ng pera,
na hindi ka sapat, na ang tagumpay ay para sa ilang tao lang naging bahagi ito ng iyong sistema. At ngayon, kahit na nais mong kabaligtaran, patuloy kang nakakulong sa programang ito. Karamihan sa mga tao ay sumusubok magbago gamit ang kanilang lakas ng loob. Pero ang lakas ng loob ay hindi kayang baguhin ang code. Sinusubukan niya, ngunit talo siya sa subconscious mind. Dahil hindi sumusunod ang subconscious mind sa iyong rational na gusto. Sumusunod siya sa mga paulit-ulit na bagay sa loob mo na naka-embed na na-crystallize na. Natutunan ko ito sa pinakamahirap na paraan. Sa loob ng maraming taon, kumikita ako ng pera, kahit malaki, pero hindi ko ito kayang itago. Kumikita ako at nawawala, kumikita at nawawala. Para bang may invisible na magnet na humihila pabalik sa parehong lugar. At alam mo ba kung bakit? Dahil ang paradigma ko ay hindi ang paradigma ng isang mayamang tao. Isa akong taong marunong kumita, ngunit hindi marunong mag-imbak. Ang aking internal na code ay nagsasabing, hindi ito para sa'yo. At pinapalakas nito ang aking sarili. Laging ganun. Nung naiintindihan ko na tinatanggap ng subconscious mind ang lahat bilang katotohanan, pati na ang mga imahinasyon, doon ko nagsimulang gamitin ito sa aking pabor. Naiintindihan ko na maaari kong pakainin ang aking isipan ng bagong pagkakakilanlan. Na maaari kong ipakita at ulitin ang isang bagong pattern hanggang sa ito ay maging totoo sa akin. At iyon ang nagbago ng aking landas. Alam mo yung hindi ko kaya? Hindi yun yo. Iyon ay mula sa iyong paradigma. Alam mo yung takot na humahadlang sa'yo bago mag-umpisa ng bago. Iyon ay ang iyong code na nagsasabing huwag lumabas sa script. Hindi ka tamad, hindi ka mahina, hindi ka malas. Ikaw ay simpleng kinokontrol ng isang programang hindi mo isinulat. Pero ang magandang balita ay kaya mong baguhin ang programang ito. Napatunayan na ito ng agham. Ipinapakita ng neuroplasticity na may kakayahan ang utak ng tao na lumikha ng bagong koneksyon, baguhin ang mga pattern, matuto at muling matuto. Ibig sabihin, maaari mong literal na i-reprogram ang iyong isipan. Pero hindi ito mangyayari ng basta-basta. Mangyayari ito sa pamamagitan ng paulit-ulit, layunin at malay na pagpili. Magsimula sa pagmamasid sa iyong mga pattern. Anong mga ugali ang paulit-ulit sa iyong buhay? Saan ka laging natatamnan? Anong uri ng resulta ang palaging dumadaan sa iyong mga kamay? Diyan matutunton ang iyong paradigma. Ngayon, narito ang isang malakas na ehersisyo, pumili ng bagong pagkakakilanlan. Hindi ko sinasabi na magpanggap ka. Sinasabi ko na lumikha mula sa loob ng iyong bagong ikaw. Isipin mo, araw-araw, nang may pinakamaraming detalye, kung paano magiging buhay mo kung ikaw ay nabubuhay na tulad ng nais mo. Paano kaya magising sa lugar na yon, magkaroon ng ganitong schedule, at humarap sa ganitong halaga sa iyong account? Maramdaman mo ito. Magsimula ka ng buhay na yon sa loob mo. Hindi alam ng iyong subconscious mind kung ano ang totoo, at kung ano ang ini-imagine lamang. At dahil dito, ang visualization ay isang napakalakas na tool. Ganyan mo isinusulat ang code, sa pamamagitan ng paulit-ulit na emosyon at malay na layunin. Hindi mo hinihikayat ang gusto mo. Hinihikayat mo ang kung ano ka. Ang iyong vibration. Ang iyong paniniwala na ikaw ay karapat-dapat. Kung iniisip mo na ang mga ito ay katawa-tawa, tignan mo ang mga tao sa paligid mo. Makikita mo ang mga taong may kahanga-hangang kakayahan, katalinuhan, at sipag ngunit nahulog sa mga bitad. At may iba naman na tila may malasakit na buhay, kahit wala silang pag-aaral o merito. Ang kaibahan ay nasa paradigm. Nasa kung ano ang pinaniniwalaan, nararamdaman, at inuulit ng bawat isa araw-araw. Ang mga tao tulad ni Jim Carrey, halimbawa, ay ginamit ang prinsipyong ito. Sumulat siya ng tseke na may halagang $10 milyong para sa sarili niya mga taon bago makuha ang unang malaking papel. At tinitiis niyang bitbitin ang tsekeng ito sa kanyang wallet araw-araw bilang paalala kung sino na siya sa loob. At ano ang nangyari? Nakuha niya ang halagang iyon mula sa pelikulang Debbie Ampersand Lied, eksaktong sa oras na inisip niya. Ito ba'y isang pagkakataon lang? O isang malay na pagreprograma? Maaari mong gawin din ito. Walang kinalaman kung nasaan ka ngayon. Ang iyong panimulang punto ay hindi nagtatakda kung saan ka pupunta. Ang nagtatakda ay ang code na pipiliin mong panatilihin o baguhin. Ikaw ang tagapagprograma ng iyong isipan. Ikaw ang manunulat ng iyong kwento. Ngunit tanging ikaw lamang ang makakakuha ng papel na yon.
Ang karamihan sa mga tao ay dumaan sa buong buhay nila na parang pasahero sa isang tren na hindi nila matandaan kung kailan sila sumakay. Ngunit maaari mong kunin ang kontrol. At kapag ginawa mo yon, walang hangganan sa kung ano ang maaaring mangyari. Dahil ang isipan ay hindi isang bilangguan. Ito ang susi. At ito ay palaging nasa iyong mga kamay. Noong 1973, sumulat ako ng isang pangungusap sa isang piraso ng papel. Gagawa ako ng isang kumpanya na mag-operate sa buong mundo. At tandaan mo, noong panahong iyon, wala akong ideya kung paano ito magiging posible. Wala akong estruktura, wala akong koneksyon, wala akong mga yaman. Ngunit may isa akong bagay, ang malinaw na imahe sa aking isipan. Hindi lang iyon isang pangungusap. Isa itong desisyon. Isang programming. Isang panloob na paglikha. At doon nagsimula ang lahat. Taon pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula sa Siko, si Mikey. Sinabi niya, Bob, kakalabas lang ng aming kaganapan sa buong mundo. 73,000 tao ang nanood ng live. Sa sandaling iyon, pumasok sa aking isipan ang imaheng ginawa ko ilang taon na ang nakalipas. Hindi bilang isang alaala, kundi bilang isang kumpirmasyon. Dahil lahat ng bagay na nasa labas, nagsimula muna sa isipan. Maaari mong likhain ang iyong sariling ekonomiya. At hindi ito isang motivational speech. Isa itong katotohanan. Ang ekonomiya ay hindi ang gobyerno. Hindi ang merkado. Hindi ang iyong boss. Ang ekonomiya ay ang paraan kung paano ka lumilikha, nag-aalaga, at nagpaparami ng halaga batay sa iyong kamalayan. Ito ay isang refleksyon ng iyong panloob na kalagayan. Nakikita ko ang marami sa mga tao na nakakulong sa ilusyon na ang buhay ay magbabago lang kapag nagbago ang mga kalagayan. Ngunit ang katotohanan ay nagbabago ang iyong realidad kapag binago mo ang iyong vibration. Kapag tumigil ka sa paghihintay na magbago ang lahat mula sa labas, at nagsimula kang lumikha ng bagong frequency mula sa loob. At alam mo ba ang pinakakaraniwang pagkakamali? Tinitingnan ng mga tao ang kanilang mga resulta, mga bayaring hindi nababayaran, mababang sahod, nakakabalisang routine, at hinahayaan nilang ang mga resulta na ito ang magtakda ng kanilang iniisip. Ngunit ito ay parang paikot-ikot na galaw. Dahil ang mga pag-iisip ay lumikha ng mga nararamdaman, ang mga nararamdaman ay lumikha ng mga aksyon, at ang mga aksyon ay lumilikha ng eksaktong parehong mga resulta. At pagkatapos ay paulit-ulit ito. Ngayon, ang isang taong may malay ay gumagawa ng kabaligtaran. Iniisip niya mula sa resulta na nais niyang likhain, at hindi mula sa resulta na mayroon siya ngayon. Nakikita niya ang nais niya, nararamdaman niyang parang totoo na ito, at kumikilos siya patungo doon. At ang aksyon na iyon ay magdudulot ng isang bagong resulta, na magpapatibay sa bagong siklo. Ganito ko ginawa ang aking kumpanya. Ganito ko binago ang aking buhay. Hindi ako naghintay na maging perpekto ang lahat. Sumulat ako sa papel. Inisip ko. Naglaan ako ng aksyon. At tumugon ang universo. Ngunit huwag mong isipin na ito ay swerte. Ito ay desisyon. Ito ay disiplina. Karamihan ng mga tao ay hindi kayang mag-focus ng sapat na oras upang makita ang mahika na mangyari. Nagsisimula silang puno ng sigla, ngunit pagkatapos ng 3 araw, nakakalimutan nila, nawawala, at bumabalik sa kanilang mga dating gawi. Kaya nga lagi kong sinasabi, ang tagumpay ay nangangailangan ng isang isipan na sinanay. At ang sinanay na isipan ay hindi isang theoretical na isipan. Ito ay isang disiplinadong isipan. Itinuro sa akin ni Sandy Gallagher, ang aking kasosyo, ang isang mahalagang aral tungkol dito. Siya ay isang abogado, eksperto sa mga pagsasanib ng bangko, at araw-araw ay humahawak ng milyon-milyong piso. Nang magsimula siyang dumalo sa aking mga seminar, napansin niyang bagamat may kaalaman siya sa pera sa teknikal na aspeto, may kulang pa, ang pag-unawa sa pera sa enerhetikong aspeto. At ito ang naging dahilan kung bakit iniwan niya ang tradisyonal na mundo ng negosyo at sumama sa akin. Mula noon, ang aming negosyo ay lumago sa paraang hindi ko inaasahan. Madalas, hindi dahil hindi mo alam kung ano ang gagawin, kundi dahil hindi mo naniniwala na para sa iyo ito. At ang tahimik na hindi paniniwala na ito ang nagtatangi sa iyo sa kakulangan. Para itong isang hindi nakikitang angkla. Magkakayod ka, ngunit hindi ka umaabante. Gusto mo bang malaman ang isang nakakagulat na impormasyon?
Isang pag-aaral na inilathala ng University of London ang nagpakita na ang mga taong malinaw na nagbabalak ng mga layunin at inuugnay ito sa mga positibong emosyon ay may 42% mas mataas na tsansa na makamit ang mga layuning iyon. At alam mo ba kung bakit? Dahil nagsisimula ang utak na magtrabaho para sa'yo, hindi laban sa'yo. Dahil tumitigil ang isipan sa paglaban at nagsisimula ng magtayo. Kaya tanungin kita, nais mo bang lumikha ng sarili mong ekonomiya? O maghihintay ka na lang ba na may magtakda ng iyong sahod? Magsimula ng maliit kung kinakailangan. Ngunit magsimula ka. Isulat kung saan mo nais makarating. I visualize ito araw-araw na may detalye. Maramdaman ang vibrasyon ng buhay na nais mong maranasan. At pagkatapos, kumilos tulad ng isang tao na nabubuhay na sa realidad na iyon. Hindi mo kailangan ng pera ngayon. Kailangan mo ng tamang isipan. Dahil siya ang mag-akit ng mga yaman, mga tao, mga oportunidad. Kapag nauunawaan mo ito, magbabago ang lahat. Titigil ka na sa pagiging reaksyonaryo sa mga nangyayari at magsisimula ka ng lumikha ng kung ano ang nais mo. At tinitiyak ko sa iyo, ang pagkakaiba ng isang buhay ng pakikibaka at isang buhay ng kasaganaan ay hindi na sa mga panlabas na kondisyon. Nasa kung ano ang handa mong paniwalaan, maramdaman at panatilihin sa loob mo. Kaya mo lumikha ng sarili mong ekonomiya. Dahil ang isipan na nagpapalaganap ng kakulangan ay siya ring isipan na maaaring magtaguyod ng kasaganaan. Kailangan mo lang magdesisyon na muling isulat ang kwentong ito magsimula ngayon. Hindi mo kailangan ng pahintulot upang baguhin ang iyong buhay, kailangan mo lang ng desisyon. Lahat ng iyong nakita dito ay may isang pinagmulan, ang iyong isipan. Ito ang susi na nagbubukas o nagbabalik ng lahat ng pinto. At kapag nauunawaan mong gamitin ito, titigil ka na sa pagiging bihag ng mga kalagayan at magsisimula kang magsulat ng iyong sariling mga resulta. Ngayon, kung ang video na ito ay nakaapekto sa iyo sa anumang paraan, handa ka nang magtuloy sa isang hakbang na higit pa sa iyong paglalakbay. Ang susunod na video na lilitaw sa screen ay mas lalaliman pa ang kaalaman na ito at tutulungan kang umunlad ng 1%. 1% kada araw. Ganito ang pagbuo ng isang pambihirang buhay. Salamat sa pagiging kasama ko ngayon. Hinihintay kita sa susunod na video. Magpatuloy tayo ng magkasama sa daang ito.